Sa isang bahagi ng Gabaldon, Nueva Ecija, may isang likas na tanawin na tahimik na dumadaloy sa gitna ng luntiang kapaligiran. Ito ang Calabasa River. Sa unang tingin, isa lamang itong ilog na may malinaw na tubig, malalaking bato at natural na paligid. Pero ang isang ilog ay hindi lamang basta tubig, mayroon itong heograpiya, mayroon itong kasaysayan, at higit sa lahat, bahagi ito ng mas malaking kwento ng kalikasan at mga komunidad na nakapaligid dito. Matatagpuan ang Calabasa River sa Gabaldon, Nueva Ecija, isang bayan na nasa silangang bahagi ng lalawigan. Ang lokasyon nito ay mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng lugar. Ang silangang Nueva Ecija ay malapit sa Sierra Madre Mountain Range, isang malaking bulubunduking sistema na umaabot sa malaking bahagi ng Eastern Luzon. Dahil dito, ang mga ilog at sapa sa ganitong landscape ay karaniwang konektado sa natural na drainage ng kabundukan. Ang tubig mula sa ulan at kabundukan ay dumadaloy pababa, sinusundan ang natural na hugis ng lupa hanggang makabuo ng mga sapa, ilog at iba pang waterways. At dito natin makikita ang isang mahalagang konsepto sa geography. Ang ilog ay hindi hiwalay sa bundok. Ang tubig na nakikita natin dito ay bahagi ng isang mas malaking watershed system. Pero paano nga ba nabubuo ang isang ilog na tulad nito? Nagsisimula ang lahat sa tubig. Kapag umuulan sa mas mataas na bahagi ng landscape, ang tubig ay maaaring sumipsip sa lupa, dumaloy sa ibabaw nito, o pumasok sa maliliit na channels. Habang nagsasama-sama ang mga daloy ng tubig, nabubuo ang mas maliliit na sapa. Ang mga sapa ay maaaring magsanib at maging bahagi ng mas malaking river system. Sa pagdaan ng panahon, ang tubig mismo ang humuhubog sa landscape. Ang mga bato ay naapektuhan ng erosion. Ang river banks ay unti-unting nababago at ang mismong channel ng ilog ay maaaring magbago depende sa dami at lakas ng tubig. Kaya kapag tinitingnan natin ang mga bato sa Calabasa River, maaring nakikita natin ang resulta ng napakahabang proseso ng natural erosion. Para maintindihan ang isang natural na lugar, mahalaga ring tingnan ang kasaysayan ng lugar kung saan ito matatagpuan. Ang Gabaldon ay isang bayan sa silangang bahagi ng Nueva Ecija na may malapit na relasyon sa kabundukan at likas na yaman ng rehiyon. Sa paglipas ng mga taon, nagbago ang paggamit ng lupa, paggalaw ng mga tao, at paraan ng pamumuhay ng mga komunidad. At tulad ng maraming natural waterways sa Pilipinas, ang mga ilog ay hindi lamang geographic features. Maaari silang maging bahagi ng pang-araw-araw na buhay para sa tubig, agrikultura, paglalakbay, recreation, at iba pang pangangailangan. Kaya ang Calabasa River ay maaring tingnan hindi lamang bilang isang magandang pasyalan, kundi bilang bahagi ng natural at human landscape ng Gabaldon. Narito ang ilang interesting facts tungkol sa mga ilog na tulad ng Calabasa. Una, ang ilog ay natural na transport system ng tubig. Ang tubig mula sa ulan ay dumadaan sa iba't ibang bahagi ng landscape bago makarating sa mas malalaking waterways. Ikalawa, ang mga ilog ay may mahalagang papel sa ecosystem. Ang tubig at riverbanks ay maaaring maging habitat ng iba't ibang halaman, insects, microorganisms, at iba pang wildlife. Ikatlo, ang river rocks ay hindi basta dekorasyon. Ang hugis at kinis ng mga bato ay maaaring resulta ng matagal na pagkilos ng tubig at erosion. At ikaapat, ang itsura ng isang ilog ay maaaring magbago ng malaki depende sa panahon. Sa tag-init, maaaring mababaw at banayad ang agos, ngunit pagkatapos ng malakas na ulan, maaaring tumaas ng mabilis ang water level at lumakas ang current. Kaya ang isang ilog na mukhang kalmado ngayon ay maaaring magkaroon ng ibang karakter sa ibang panahon. Sa kasalukuyan, ang mga natural na lugar tulad ng Calabasa River ay nagiging destinasyon para sa mga taong naghahanap ng pahinga mula sa urban environment at madaling maintindihan kung bakit, malayo sa ingay ng syudad, ang tunog ng tubig ang nagiging pangunahing soundtrack. Ngunit habang dumarami ang bumibisita sa mga ganitong lugar, dumarami rin ang responsibilidad, ang plastic na iniiwan natin, ang mga halamang nasisira, ang mga bato at natural formations na binabago, at ang kalidad ng tubig na maaring maapektuhan ng human activity.
Ang isang natural destination ay hindi lamang lugar na ating ginagamit. Ito ay isang ecosystem na ating pinakikialaman, kahit minsan hindi natin napapansin.